magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa Makapili TV. Rekta na po tayo. Senator Amy Marcos, meron po siyang inilabas na kanyang pahayag kung saan nga sinasabi niya na puro senador ngayon ang ipakukulong ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Kasi kung inyong titingnan, halos wala tayong naririnig na mga congressman, lalong-lalo na yung mga kontraktor. Meron siguro iilan tulad ni Saldico, tsaka ni Gardiola yata ng Batangas yun. Pero may mga iba pang kontraktor. Kung di tayo nagkakamali, nasa 67 nga daw na kontraktor ang nandun sa House of Representatives. Pero tila iilan lang yung mga kinakasuhan. Kaya itong revelasyon ni Senator Amy Marcos, mukhang ito yung kumbaga wake up call para tablahin yung pinaplano ng administrasyon ni Bongbong Marcos na ilihis yung issue ng flood control sa kanyang pinsan at sa kanya. Ito ibabaling dito sa mga senador na plano nilang ipakulong. So ito panoorin po natin, pero siyempre bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka naman pwedeng pakipindot po muna yung subscribe button at the same time palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad yan, kaya pindot na. So ito, panoorin po natin yung naging pahayag ni Senator Amy Marcos tungkol sa mga senador na ipakukulong ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Yung mga ginagawa na itong mga taga-gobyerno, katarantaduhan talaga to eh. Pakinggan natin itong balitang ito ni Senator Amy Marcos. Pucha na, niloloko tayo ng mga ito. Ganyan na ganyan ang gawain nila, diversion. Diyan sila magaling. Pakinggan nyo to. Naka-ano na daw, naka-ready na daw yung mga yung mga senador, yung mga kaso ng senador, ready na. Wala silang naipakulong na mga malalaking isda noong kasi tinan mo plano daw sana na hulihin na yung mga senador na yan. Sila Cheese, si Villanueva, si dating senador Bong Revilla, sila Binay, balak na daw sana eh. Bago talaga magpasko, yun talagang gusto nila mangyari para ma-divert. Putang ina, mahina talaga yung kaso eh. Wala talagang ebidensya, puro hearsay eh. Hindi naman pwedeng magpakulong ka ng tao dahil hearsay. Anong ebidensya na pwede nilang ipakita? Kung may ebidensya sila sana, doon pa lang sa Senado, may pinakita ng ebidensya. Wala eh. Kung may ebidensya yan, may CCTV footage kay Jesus Escudero, di pinakita nila sa yabang nila. Wala eh. Puro salita lang eh. Nagnakaw. Pero FYI, Boss Dada, meron silang ipinalabas na ebidensya sa Senado, sa Senate Blue Ribbon Committee. Kung di tayo nagkakamali, yung kay Bryce Hernandez, na sinasabi nga daw niya na meron daw isang kontraktor na bumisita sa opisina ng isang senador. At sinasabi nila opisina daw yun ni Jinggoy Estrada. Di ba nakuryente sila doon? Napag-alaman natin, through dun sa video na yun, yung kontraktor na yun pala bumisita doon sa opisina ni Senator Erwin Tulfo para magbigay ng quotation para gawin yung kanyang opisina kasi nga may tumutulong mga tubig tuwing umuulan daw ng malakas. So doon pala nakuryente na sila na hindi totoo, puro kasinungalingan yung sinasabi ni Bryce Hernandez. Pero yan pa rin yung script na na sinusundan nila hanggang dito kay Alcantara, kay Yusek Bernardo. So pinaninindigan nila yung istoryahin na mga senador lang ang pinaka-mastermind ng flood control ni Bongbong Marcos. Ako si ganito, nagpa-deliver ako kay ganyan, nag-deliver ako kay ganito, puro hearsay. Di pa pwedeng ganun. It's not what you can say in the court, it's what you can prove. Yun yung kung ano yung may mapapatunayan mo. Ina nyo. Ngayon, pinatutunog nila itong mga senador, may makukulong, pero tingnan ninyo yung 2026 budget natin, putang ina yan. Yung sinasabi ni Amy Marcos na kunyari nag-veto sila, pero putsang ina, mas malaki yung naiwan. Giniling lang, pero pork pa rin. Nasaan hostisa dyan? Pakinggan natin to para maintindihan nyo. Maganda ang 2026 para sa ilang mambabatas. Ang mga dawit kasi sa flood control scandal, kakasuhan na raw ayon kay Senador Amy Marcos. Ang detalye sa agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Mayroon na raw draft resolution para irekomenda ang pagsasampa ng kaso laban sa ilang senador na idinadawit sa flood control scandal.
Sabi ng presidential sister na si Senator Amy Marcos, nakita niya mismo ang draft at sa January 15 na isasampa ang kaso. Kasama raw sa kakasuhan ang mga kasamahan niya sa Senate minority na sina Senators Joel Villanueva at Jinggoy Estrada at si dating Senador Ramon Bong Revilla. Pinagmamalaki na kompleto na daw yung ebidensya at pwede na daw i-file. Kahapon lang nagtungo sa DOJ si Senador Villanueva para sagutin ang reklamo laban sa kanya. Di ba? Kumpleto na daw yung ebidensya. Anong ebidensya? Hindi ba nag-start pa lang kayong mag-imbestiga dahil nga itinuturo sila? So kaya nandiyan yung mga senador na yan, sila Villanueva, si Senator Bong Revilla at kung sino pa yung mga senador na sumagot doon sa summon ninyo, nagpapaliwanag sila. Hindi totoo yung sinasabi nito. Walang ebidensya. O, puro salita lang. Hindi totoo yan. Dapat nga, sabi ko nga, kung ikaw nag-aakusa, dapat meron kang ebidensya. O, the burden of proof, nasa nag-aakusa. Dito, hindi Sinabi, ako, nag-imbestiga. Mali yun. Dapat, sinabi mo, patunayan mo, kung anuhin mo sa akin, kumbinsihin mo ko na dapat panagutin natin tong mga to. O, paano ka makukumbinsi ng isang salita lang? O, kasi nga, sa korte, kailangan talaga ebidensya. Kailangan matibay. Kaya nga sinasabi na, beyond reasonable doubt. Walang pag-aalinlangan. O, kasi kailangan talagang yung ebidensya matibay. Anong matibay? Pansinin nyo, yung kay Diskaya. Kaya hindi sinalagay sa witness protection itong mga Diskaya. Kasi may hawak silang ebidensya sa mga congressman na inabutan nila ng mga pera. May mga ledger daw itong mga Diskaya at hindi nila ito ipinakita agad-agad sa DOJ kasi tamang hinala sila na baka i-edit, baka alam niyo yun, paglaruan yung kanilang ebidensya at wala silang tiwala kay Boying Remulla kaya hindi nila inilalabas. Ngayon, gusto munang makita yan ng mga ng DOJ, tsaka lalo na ngayon ni Boying Remulla yung mga ledger ng mga Diskaya. Since ayaw nga nila ipakita at ayaw nilang magsauli ng pera, hindi inilagay sa witness protection yung mga Diskaya. Kaya yung itong ginamit nila rito mga testimonya, testimonya ng mga DPWH engineer. Puro affidavit lang, wala silang resibo, wala silang ledger, walang anumang ebidensya na pwedeng magturo dito sa mga senador. Dahil dyan, madali lang kumbaga, ang perception dito, kailangan lang nila na makasuhan, makapagsampa lang sila ng kaso. Hindi naman importante na na may pakulong. Ang importante rito, makasuhan lang yung mga senador, masira lang yung kanilang reputasyon para hindi na sila makatakbo, hindi na magamit yung kanilang mga pwesto dahil gagamitin pa nila yan laban kay Vice President Sara Duterte. Tandaan nyo, dalawang senador dito yung pipilitin nila makasuhan para hindi na makaboto sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. So lumalabas, -5 kaagad. Kasi isipin nyo 9 na boto lang ang kailangan ni Vice President Sara Duterte para ma-acquit doon sa impeachment. So ilan ang nasa minority? I think 9 yata sila. So kung yung dalawa doon mababawas, tapos nawala pa si Senator Bato, so 3. So 6 na lang yung matitira. So 3 yung kailangan lang makuha doon sa majority para ma-dismiss yung kasong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kaya ipipilit nila yung mga senador na makakasuhan yung mga yan. Tibay na ebidensya yung salita lang. Kahit sino kayang mag-akusa Si Trillanes nga, akusa ng akusa Lahat na inakusahan, may napatunayan? Wala. Buti pa nga si Trillanes, kahit papano nag-akusa, meron pinakikitang mga katarantaduhang mga AMLAC report na dininay ng AMLAC. Alam mo yun? At least si Trillanes namimiki ng ng ebidensya. Kahit papano, may ebidensya, peke nga lang. Etong So, ibig sabihin ba, Boss Dada, ito si Trillanes, mas may effort pa na talagang panindigan yung kanyang kasinungalingan kaysa dito sa administrasyon ni Bongbong Marcos. So, ibig sabihin ba, mas bobo pa kay Trillanes itong mga bataan ni Bongbong Marcos dahil ito, walang ebidensya At least si Trillanes, nagtatahi ng ebidensya
para lang paniwalain yung sarili niya at saka yung mga sumusuporta sa kanya na yung mga Duterte ang pinakamasamang tao sa mundo. Di ba? Bernardo at saka itong Alcantara, wala eh. Putang ina, ano lang, sinumpa ang salaysay. So lahat ng pwedeng sumumpa dyan, ano na, pwede na nilang ituro, lahat ng gusto nilang ituro, kung kagalit nila, kapitbahay nila. Dahil di nagbibigay ng ulam tuwing Biyernes, putang ina yan, pwede na nilang isumbong sa korte. Alam mo yun? Ang cheap. Hindi pwedeng magkaroon ng isang kaso base lang sa sabi-sabi. Yan yung sinasabi natin. Kaya ngayon kay Bantag, ganun din tayo eh. Base lang sa sabi-sabi. Kanilang, Wala naman silang pagnanais wala na- silang ebidensya. Wala silang kung ano man. Dahil lang sinabi ng mga PDL na siya. Naniwala sila eh. PDL yun, putang inang yun, criminal yun, convicted. Ibig sabihin, walang kredibilidad mga yun. Hindi ba? Bakit tayo papayag na ganyan? Hindi dapat ganun. Dapat laging evidence-based. Buo na daw ang buo na daw ang ebidensya kaya tuloy na. Diyos ko po. Noong nakaraang linggo naman, sinagot ng kampo ni dating Senador Revilla ang asunto sa kanya. Pasabog pa ni Manang Aimee, may hinahanda rin laban sa iba pang senador at dating senador na una nang sinabing walang direct evidence laban sa kanila. Ang sinasabi din, wala raw sa ngayon direct evidence linking Senator Cheese, former Senator Nancy, former Senator Grace, and Senator Mark Villar. At hinahanda daw yun. Bakit? Diba? Bakit yung mga senador walang linkage? Hinahanda yung mga ebidensya sa kanila. Bakit hindi natin ihanda yung mga ebidensya? Laban dito sa Alcantara, laban kay Bernardo. Ba't hindi natin ihanda yung ebidensya laban kay Speaker Romualdez? Ba't di natin i-ready yung ebidensya laban kay Bongbong? Para pagbaba niya, pwede na tayong magkaso sa kanya kasi immune siya sa any lawsuit. 3 years man lang, malapit na. Di ba? Malapit na siya mawala ng immunity. Hindi katulad ni Pangulong Duterte, nung nawala yung immunity niya, it took them how many years? Actually, wala silang naisampang kaso sa dami ng binibintang nila kay Pangulong Duterte noong presidente pa siya from 2026 to 2022. Pag baba ni Pangulong Duterte, wala silang na-file kahit isang kaso. Wala. O nga sasabihin nyo, ano pala yung kaso sa ICC? Tanga. Kaso ba sa Pilipinas yun? May korte tayo dito gumagana, hindi kayo nagsampa ng kaso rito. Sa dami ng sinasabi yung ginawa ni Pangulong Duterte, kahit isang kaso, wala kayo sinampa sa kanya. Mga gago ba? Yung isa nakakatawa, di ba? Sinasabi nila Trillanes na wala raw kakayanan yung mga korte dito sa Pilipinas para usigin si Pangulong Duterte. Pero ang number one na tanong nga doon, wala naman nakasampang kaso. Wala nakabinbing kaso kay Pangulong Duterte. Kaya ngayon sa ICC, wala naman. Kung iisipin mo konting di ba, konting logic, bakit mo iimbestigahan yung isang presidente na wala namang kaso doon sa bansang pinaglingkuran niya? So mas naniniwala ka sa kalaban sa politika ng inuusig ngayon si Pangulong Duterte kaysa doon sa korte mismo na wala naman nakabingbing kaso. So ibig sabihin talaga dito, meron lang kuntsabahan talaga na nangyari between ICC at dito sa administrasyon ni Bongbong Marcos. Talagang pinagtulungan ng todo. Mga oligarch, mga drug lord, yung mga kalaban sa politika, yung mga adik, mga sympathizer ng NPA, lahat yan nagsama-sama. Kasama na yung mga pingkiyawa, mga dilawang tae, lahat yan nagkuntsabahan. Isipin nyo, ganun karami ang kailangang magtulong-tulong para lang mabitbit si Pangulong Duterte sa ibang bansa. Na para lang sabihin na ito na yung pinakamasamang tao. Samantalang iisa lang si Pangulong Duterte at yung korte lang ng Pilipinas, yung dapat magiging sandigan niya, kaso binaypas nga ng administrasyon ni Bongbong Marcos, binendang law ni Boying Rimulya, kaya nabitbit si Pangulong Duterte doon sa the ICC. Mga gago ba kayo? Dito kay Bongbong, pagbaba nito, napakaraming kaso nag-aantay talaga sa kanya. Ang daming tao na pinirwisyo nito ni Bongbong Marcos. Ba't hinahanda yung mga ebidensya laban dito sa mga senador na ito? Ba't walang hinahandang ebidensya laban sa mga congressman? Ano to? Putangin na. Isa pa yan. Identified naman sino-sino yung mga contractor dyan sa House of Representatives. Meron bang contractor sa Senado?
I think wala naman yata, di ba? Merong mga nasa real estate, pero hindi talaga yung nakikipag-deal pagdating sa gobyerno. Pero sa House of Representatives, identified nasa 67. Sinabi na rin yan ni Ping Lacson, pero nangyari kay Ping Lacson, tumigil sa pag-iimbestiga, tumigil sa pag-iimbestiga sa mga congressman kasi kapag tinuloy ni Lacson yung pag-iimbestiga sa mga congressman, aakyat yan kay Martin Romualdez papunta kay Bongbong Marcos. Kaya ngayon, wala nang investigasyon yung Senate Blue Ribbon Committee tungkol dito sa flood control. O putang ina, dahil ba ang pera nasa Kongreso? Kaya binubugbog nila itong Senado para yung tao masabihin, masira ang Senado, tapos yung tao mailagay nila sa utak ng tao, 'di ba? Sabi ko sa inyo, dapat talaga na tayo, yung ano ba yun yung nakaraan, yung ginawa ni Romualdez na kauna-una ang katarantaduhan niya? Yung magpapalit ng konstitusyon, gagawin ng yung Senado at saka Kongreso pagsasamahin na, isang bahay na lang, isang desisyon na lang. Ang dami nila, ilan lang yung senador? Ilan sila? 300? Dilugi na yung senador, mawawala na ng boses yung senador, di ba? Mapapaniwala na nila ngayong tao na kailangan yung Senate mawala na. So kailangan, isa na lang, Congress and Senate, combine na. Yung boto, doon na lang tayo babase. Gago. 24 lang yung senador, tapos 300 kayo. Paano magkakaroon ng boses yung Senado? Ganyan, gusto nilang gawin yan. Yung People's Initiative, yung People's PI. Initiative. Diyan nagsimula yung lahat eh. Yung PI pangarap yan. ni Romualdez maging presidente ng Pilipinas eh. Yan ang natin ngayon. Naman ganito lahat ng senador. Akala ko yung flood control ang pinagmulan doon sa Kongreso at sa Speaker's Office. Bukod sa mga senador, maaring maisama na rin daw sa kakasuhan sina Congressman Edwin Gardiola. Bakit si Gardiola lang? Ba't si Gardiola lang? ACT-CIS, ba't sila lang? Nasaan si Dong Gonzales na meron ding construction firm? Di ba unethical din yan? Nasaan na sila Suarez? Nasaan na sila Gutierrez na may construction firm din? Tira ng tira si Trillanes kay Bongo. Kamag-anak niya yung mga kontraktor. Wala namang ghost project yun. Dami rin ng mga congressman na mga anak, asawa, pamilya, sila mismo. May-ari ng mga construction firm. At ang masaklap nito, sila pa yung naglalagay ng mga budget sa mga ahensya ng gobyerno. Bakit ganun? Ba't ito lang? Di ba? Bakit yan lang? Ikaw, Gardiola, hindi ka ba nagbahagi ng kayamanan mo? At magkapatid na Edvic at Eric Yap. Pero pinagtataka ng senadora. Yung Yap. Sa totoo lang, yung Yap na yan. ACT-CIS. Erwin Tulfo, putang ina nyo. Magdanakaw yung party list nyo. Paano kayo maniniwala sa inyo? Mga kawatan pala kayo. Party list nyo to eh. Alam mo yung ACT-CIS? Kasama dyan yung letter T niyan, terrorism. So parang anti-terrorism yung kanilang advokasya. Puta, nakita mo ba ito si mga Tulfo na to, binabanatan yung Makabayan Black. Binabanatan yung mga taga-Makabayan ngayon na galit doon sa operasyon sa Mindoro. Di umanong terorista ang NPA. NPA inoperate doon eh. May mga namatay na mga estudyante. Galit na galit ba tong mga Tulfo na to? Hindi. Yan, ginagamit nyo lang yung party list para sa pansarili ninyong kapakanan eh. Pero yung advokasya talaga ng party list, yung dapat mapagserbisyo ng party list yung yung marginalized sector, wala. Ito may punto si Banat Bay. Si Boss Dada pala, sorry. Kasi nga naman, dun pa lang sa pangalan ng party list ng ACT-CIS, nandun nga yung terrorism. Pero never nga natin narinig na binanatan, especially ng dalawang Tulfo ngayon sa Senado, yung mga pinagagawa nitong mga sympathizer ng NPA. At the same time, yung pag-iimbestiga dyan sa flood control, kumbaga napakadali lang naman hanapin kung sino-sino yung mga involved dyan eh. Unahin mo lang dyan sino yung mga contractor, yung gumawa ng mga proyektong ghost project, mga substandard. Doon malalaman mo na kagad kung sino-sino yung mga nagbulsa ng pera. Karamihan dyan mga contractor. Diba, hindi mo na kailangan mag-isip na or maghukay na napakalalim para malaman kung sino-sino yung mga involved dyan.
hanapin mo lang kung sino yung gumawa ng proyekto na yon. Matutumbok na kagad kung sino-sino yung mga nagpakasasa sa budget ng Pilipinas. Pero nangyayari, ginagawa nilang sobrang komplikado kasi nga aabot dito kay Martin Romualdez at kay Bongbong Marcos yung issue ng flood control. Kaya ginagawa nila ngayon diversion. Kailangan nila makapagpakulong ng mga big fish at ang gagamitin nila yung mga senador kasi nga national yan eh. 'Di ba? National yung kanilang constituent. So mula Luzon, Visayas, Mindanao, kilala sila. Hindi kagaya ng mga congressman. Mga district lang naman yan, ilan lang naman mga botante niyan, hindi nga nakakasang milyon yung botante niyan eh. So hindi kumbaga parang pinalalabas nila hindi big fish yung mga congressman kasi maliit lang yung hawak nilang constituent. Unlike dito sa mga senador na national. Kaya talaga ipipilit nila na maipakulong lang dito mga senador, hindi congressman. So hanggang dito lang po muna. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.